Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon ang kahandaan ng ating bansa na kung sakaling sumiklab ang giyera with China, gaano tayo kalakas compared with China. Okay? Bago lang nag-celebrate ang ating Philippine Air Force ng kanilang founding anniversary, nandun ang Pangulo, ang kanyang talumpati, pinagmalaki niya yung ating kahandaan na i-defend ang ating mga territory. Ganon din ang Philippine Air Force. They're ready. So, wala namang problema yung readiness, but yung reality ba, gaano tayo katagal giyera with China. Anyway, i-share ko lang, ipanood ko sa inyo itong balita ng UNTV, speech ng Pangulo at yung demonstration ng capability ng Philippine Air Force natin. Then mamaya, i-cite ko sa iyo yung actual military strength ng Philippines and China. At makikita nyo yung reality kung gaano tayo katagal makipaggera with China. Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Sa gitna ng mga bagong hamon na kinakaharap ng bansa, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na capability development ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang ipinahayag ng Commander-in-Chief sa 77th Air Force Anniversary sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbili ng dagdag na air asset at ang pagpapalakas ng communication systems ng Air Force. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Ayon sa Commander-in-Chief, malaking tulong ang dagdag assets na ito upang mas epektibong magampanan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang kanilang tungkulin sa bayan. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Target lock, coming on. That was the FA-15E successfully hitting the target. Ipinamalas naman ng Air Force ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Sa isang senaryo, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng isang offensive counter-air operations laban sa isang puwersa ng kalaban na kumubkob sa military base ng Pilipinas. Dalawa sa FA-50 fighters ng Pilipinas ang nagsimulang umatake sa kalabang aircraft. Dito ay pinamalas ang kakayahan ng fighter jets ng Pilipinas na makipaglaban sa ere o dogfight. Binomba rin ng FA-50PH aircraft ang kuta ng kalaban. Nagrapel naman mula sa S-70I Black Hawk helicopter ang tropa ng Pilipinas upang tuluyang bawiin ng teritoryo ng bansa mula sa mga malalakop. Bukod rito, ipinakita rin ng PAF ang isang paraan ng pag-deliver ng package o supply sa pamamagitan ng Guided Precision Aerial Delivery System o GPADS. Nangako ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Stephen Pareño na handa ang hukbong himpapawid na rumesponde upang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa mga trespasser. When trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Kabilang sa mga bagong asset ng Air Force na nakuha ngayong taon ay ang C-130H Tactical Transport Aircraft mula sa Estados Unidos. Gayon din ang TPS P-14ME Mobile Air Surveillance Radar na mula sa Japan, bukod sa nauna ng FPS-3ME Air Surveillance Radar System.
Nakuha naman ng Pilipinas noong 2023 ang 2 unit ng T-129 attack helicopter mula naman sa Turkey at brand new na Cessna 208B surveillance aircraft galing US. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang namis. Okay, so mabuhay ang ating mga airmen sa Philippine Air Force. Yung ibinalita ng mga dagdag air assets, napakaganda na po yan. Talagang papunta na po tayo doon yung modernization. Dumadami ang ating air assets. Kaya lang, kung i-compare mo sa China, wala pa yan. Sinsilyo lang po yan. Yung ipinakita dyan na yung FA-50 na tinatawag fighter jets, actually, hindi yan fighter jets. Trainer jets lang yan. Zero pa ang ating real fighter jets. That's reality. Yung FA trainer fighter jets natin, napakalakas na yan kung ang kalaban natin, yung mga NPA. Kung ang kalaban natin, example, yung Marawi Seeds, mga terorista, wala silang aircraft. Nako, ang lakas na yan. Kailan kung iharap mo yan sa China, nako, walang binatbat itong ating Air Force. Okay? Hindi sa dinidegrade ko ang ating AP, but that's reality. Napakahina po ang ating defense capabilities. Okay? Okay. Sinerch ko dito, no? China versus Philippines. Makikita mo dito sa internet, makikita yung comparable strength. Okay? China, may tinatawag na power index. Itong pinag-aralan dito is 145 countries. Ang China, ang rank niya is rank 3 out of 145 countries. Third most powerful country in terms of military strength. So, sino ang pinaka-powerful? US. Sunod, Russia. Pangatlo, China. Ang Philippines, ano yung power index natin? We are ranked 34 out of 145 countries. So, malayo. Mahina pa tayo. Okay, merong comparison brief. Manpower, air power, land power, naval power, national resources, financial power, logistics, geography. So, ilan yan indicate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8 indicators, lahat panalo na ang China except geography lang tayo lamang. Manpower, madaming manpower ang China. Air power, detalye natin mamaya. Land power, naval power, national resources, finances, logistics, lamang po ang China. Okay. So, tignan natin ang total population. Ang rank ng China is number 1, 1.4 billion. Ang atin lang is 116 million, that is, we are ranked 13. Importante yung population. Next, fit for service. Yung mga fighting population. Ang China po is meron siyang 626 million population fit for military service. Sabang tayo 41 million lang. Napakababa. Kita mo yung difference? Ang galing itong study na ito. Active military personnel. Ang active military personnel ng China is 2,035,000. Ang atin 150,000 lang. Malayo. Sabi nga ni late Senator Defensor Santiago, yung speech niya nung buhay pa siya, sabi niya, yung mga matatapang na nagsabi makipag-guerra ang China. Okay, granting, sabi ni late Senator Santiago, granting manalo tayo with China.
mag-surrender lahat ang Chinese military personnel, anong ipapakain natin sa kanila? 2 million. 2 million active military personnel ng China. Anong ipapakain mo? Talo ka na. Okay. Ano pa? Ang ganda nito. Financials. Yung kailangan mong gera, pera. Ang defense budget ng China, 227 billion dollars. That is rank number 2 throughout the world. So, ang rank number 1 US. Second ang China. Malaki ang defense budget nila. Anong budget natin sa Pilipinas? Ano lang? 4 million US dollars. So, mababa ang ating 4 billion US dollars, 4 billion US dollars ang ating defense budget. Sa China is 227 billion US dollars. Layo. Punta na tayo sa air power, Ayan, air power. Ayan, kita kanina lumilipad mga jets. Sabi, total aircraft ang China, it has 3,304 aircrafts. Nandito sa study. Rank niya sa buong mundo is rank number 3. Pangatlong bansa na may maraming aircraft. Of course, again, number 1 US, second is Russia, third is China. Ang total aircraft ng Pilipinas is only 48. Ang rank niya sa buong mundo is 195. Okay, fighter aircraft. Ito importante, pang dogfight. Ang China, it has 1,207 fighter aircrafts. It ranks second in the world. Fighter aircraft ng Pilipinas is 0. Ulitin ko, wala pa tayo talagang actual, real na fighter jets. It's only trainer, yung F-50. Trainer jets lang yon. Although, nakakapaputok pa rin. Kaya lang, ginagamit lang yon ng ating piloto mag-train, magiging fighter jet. So, marami na tayong piloto na fighter jets. Wala pa lang actual na fighter aircraft. Okay. Ano pa ito? Transport. Ang dami. Basta. Ayan. Trainer jets is meron tayong 24. Basta lahat ng helicopters. Ang China is 913 helicopters. Sa atin is only 115 helicopters. Attack helicopters. Ang China meron siyang 281 attack helicopters, tayo 2 lang. Ayan, nakita ko na itong 2 na attack helicopters galing sa Turkey. Land power, dito na. Land power, tank strength. Ang tangke ng China is 5,000 tanks. Ang rank niya throughout the world is rank number 4. Ang Pilipinas, ilan ang tank natin? 10. Yung talagang tangke na rank natin is 96 throughout the world. Pero mo, 10 versus 5,000. Anong laban natin dyan? Armored vehicles. Ang China, it has 174,300 armored vehicles. Samantalang ang Pilipinas, we have only 7,562. Ang layong diferensya. Nako. Self-propelled artillery, yung kanyon. Ang China, it has 3,850 artillery. Ang Pilipinas, we have only 12 self-propelled artillery. Towed artillery, yung ginuguyod,
Ang China, it has 1,434 towed artillery. Samantalang Pilipinas, we have only 289. Mobile rocket projectors. Ito, importante. Yan ang magpapaano ng mga missiles. Ang China, rank number 1 sa buong mundo. Talo pa niyang US. It has 3,180 rocket projectors, mobile. Pilipinas, ilan? 0. Ayan ba yung andang makipaglaban? Naval power. Okay. Fleet strength. Ang China, it has 730 fleet, rank second sa buong mundo next to US. Ang fleet strength ng Pilipinas is only 111. 730 versus 111. Ang layo. Aircraft carriers. Ilan ang aircraft carriers ng China? 2. Rank niya second sa buong mundo. Ang Pilipinas, meron ba tayong aircraft carriers? 0. Helicopter carriers. Ang China, merong 3. Again, Pilipinas, 0. Submarines. Importante ito sa gera. Ang China, mayroong 61 submarines. Rank niya, number 3 sa buong mundo. Again, Philippines, 0. Destroyers. China, it has 49 destroyers. 0 sa Pilipinas. Frigates. 42 frigates sa China. Tayo, meron tayong 2. Bagong delivery. Yan, nagsisimula pa lang tayo. Corvettes. Corvettes, ito, basta ang barko sa Navy, iba-iba. May corvettes, frigates, destroyers. Depende sa size. Ang corvettes ng China, 72. Ang Pilipinas, meron pa lang tayong 1. Patrol vessels. Ang China, merong 150 patrol vessels. Ang Pilipinas, 58. Mine warfare. Ang China, merong 36 mine warfare vessels. Samantalang ang Pilipinas, 0. So, lahat talo tayo eh. Saan ba tayo? Okay. Isa lang panalo natin, geography. Mas maganda ang ating geography. Ibig sabihin, strategically located ang ating bansa. Kaya, pinag-aagawan tayo ng US and China. US na ang nakalamang. Pinapasok na ng Pangulo. Nandito na. Kaya, galit ang China. Kaya, dyan tayo nalalagay sa alanganin dahil yung presensya ng US forces dito sa Pilipinas.